Okay, ulit. Take two. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panikin ang daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, yung 20 pesos na bigas, no? Masyadong iyakin itong mga to, no? 20 pesos na bigas, iyakin kayo. Totoo po ang sinasabi ni BP Sara na nambubudol po kayo, nambudol kayo, at muli po kayo nambubudol. Mag-1 naman kayo kung okay na yung sounds natin. Mamaya daldal ako ng daldal eh. Okay, thank you very much po. Nambubudol na naman kayo sa 20 pesos. No? Sino po ang may katotohanang sinasabi? Si BP Sara ba o to si Auntie Claire o to si DA Secretary? Aalamin po natin yan mamaya. Speaking of sino ang tama, sino ang tamang sinasabi, hanap kayo ng hanap, no? Maya't maya kayo nagsasabi fake news, fake news, fake news. Ito po, dinideklara ko na, ang tunay pong nagpe-fake news, yung mainstream media. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa mamaya. Kalimutan nyo na yan, ito si Tol Tolentino. Kala mo naman, mananalo ka dyan sa ginagawa mo ng mga troll farm na ng China. Pinagsama na no? Hindi na yung fake news. Wala na ba yung Pogo? Wala na ba yung mga vlogger ng Pogo, vlogger ng drug lords, fake news vlogger? Hindi na uso yun. Pro-China vlogger, pinag-isa mo na lang. Ha? Pinag-isa mo na lang. Anong walang pamagat? Kung wala pong pamagat, wag na po kayo manood kung ayaw po ninyo. Kung gusto nyo pong manood, manood lang po kayo. Kung wala pong pamagat, okay na po yan. Kung ayaw po ninyo, ay walang pamagat tong tao na to. Alis na kami. Ganun na lang po. Wag nyo pong problemahin yung mga sarili nyo. Ako po ay magsasalita dito. Kung ayaw nyo po yung pagmumukha ko, labas na lang po. Ay, ang dami nyo nga. Okay. Magkano raw bayad sa akin at saan ako mag-apply? Sa YouTube po, apply kayo. Huwag tambay ng tambay, ha? Sa YouTube kayo. Pagkasinggaling ko kayo, kikita kayo. Kung hindi ka naman, hanggang dyan ka lang, uy, tachi. Hanggang dyan ka lang. Okay. Wala ba akong kilay? Natatabunan lang po. Ayan, no? Okay po, tuloy po tayo. Ayanan nyo na po yung mga laruan natin. Nagsisikap po sila na kumita rin. Di ba? Okay. Fake news. Sino po ang totoo nagpapakalat ng fake news? Sila po, yung mainstream media. Tahasan ko na pong pinagbibintangan niya mga yan. Magbibigay po ako ng halimbawa sa inyo. Ako po, hindi lang po ako nagbibintang. Nagbibigay po ako ng halimbawa. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel at naghanap ka ng pamagat, lumabas ka na kung ayaw mong walang pamagat. Pero bago yan, kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Teka, mainit. Magbubukas lang tayo ng pampahangin. Baka tayo ay ma-heat stroke. Okay. Unahin na po natin tong walang kamatayang bigas, no? Iyakin kayo, Castro at ikaw, Peter Chu. Alam niyo po kung bakit sila nagngangal-ngal ngayon? Hindi po nila ine-expect, no? Makapangyarihan po talaga yung pananalita ng mga Duterte. Lumabas sila sa plano, tuwan-tuwa sila. Yan, mauuto na natin ang mga Pilipino. I-announce natin na may 20 pesos ng bigas. Tsak yan, pupurihin tayo, pupurihin. Pupurihin po tayo, no? Kaya may 20 pesos na bigas. Ayan, pupurihin na tayo niyan. Labas na natin, i-announce na natin. Di ba? Pero ano po naging reaksyon ng tao? Pinagdudahan. Bakit hindi kayo pagdududahan?
Eh, kaduda-duda yung mga aksyon ninyo. Simple lang po yan. Bago kayo maniwala na may 20 pesos na bigas, pumunta po kayo sa palengke nyo. Magtanong kayo sa bigasan. Meron ba nagtitinda ng 20 pesos? Pag wala po, walang 20 pesos. Simple. Pasimplihin nyo lang po. Hindi po nagkakabentahan diyan sa YouTube, sa Facebook, sa X, at kung saan-saan. Wala pong bentahan diyan. Ang bentahan po, ang bentahan po sa palengke. Kayo mismo magpasya. Kayo lang po magpasya. Wag na po nyo. Pag si Claire po, alam niyo ba sinabi ni Claire tungkol sa krimen? Yan ang paniniwalaan nyo na may totoong 20 pesos na bigas. Alam niyo ba sinabi ni Claire? Sa krimen po, ako po ay lumabas ng bahay. Wala naman po nagsasaksakan. Pumunta po ako sa palengke. Wala naman pong snatcher. Ganon po siya sumukat. Kaya kayo po magpasya. Pumunta kayo ngayon sa palengke ninyo. Huwag yung mga salitaan dito sa YouTube. Lahat po ito panay salita. Madadaldal kami lahat. Madaldal po kaming lahat. Mga mapa-vlogger, mapa-spokesperson, mapa-secretary, panay kami dakdak. Ang hamon ko sa inyo, patunayan na natin. Magpatunay po tayo. Pumunta ka sa palengke, ikaw na nakikinig sa akin. Pumunta ka sa palengke, magtanong ka ron, may 20 pesos bang bigas? Pag sinabing wala, hindi totoo. Pag sinabing meron, bumili ka. Tignan mo ngayon kung maisasaing mo. Pag naisaing mo, di iboto mo. Pero pag wala kang nakitang 20 pesos na bigas, nakabili ka man, hindi mo na mamakain, huwag mong iboto. Napakasimple lang po. Ang test po, hindi po sa YouTube, hindi po sa Facebook, hindi po sa TikTok. Ang test po, nasa palengke. Maging practical po tayo. Sino paniniwalaan ninyo? Yung nagsabi na, ay, meron po bang krimen? Lumabas ako eh. Lumabas ako sa bahay. Wala namang saksakan. Nagpunta ako ng palengke. Wala naman pong snatcher. Oh, yun ba ang paniniwalaan ninyo? Na may 20 pesos na bigas? Pag nagsabing may 20 pesos na bigas, punta sa palengke. Pag wala, huwag niyong iboto. Niloloko kayo. Pag meron kayong binenta, isain nyo. Pag nakain nyo, iboto nyo. Ganun lang po kasimple. Di ba? Sapat na ba yan? Nabigyan ka ba ng 20 pesos na bigas? Okay na sa'yo? Boto mo. Pag walang 20 pesos, huwag mong iboto kasi niloloko ka. Ikaw na nakikinig sa akin. Ang test po niyan sa palengke. Kulit naman itong tao na to. Fake news vlogger. Ano po recruitments? Kinakailangan matalino ka muna para ka maging fake news. Kinakailangan ng katalinuhan din. Ikaw pa ulit-ulit ka lang. Kaya wala yan. Okay. Simple lang po. Pinakasimple. I-test ninyo ang sarili ninyo. Kung wala kayong makitang 20 pesos, bakit kayo maniniwala? Apakasimple lang po. Siyempre, Badong, sinabi naman sa Bisaya. Hindi sa Visayas. Wala po akong problema. Di ba? The truth test ng katotohanan, kung taga-Visayas ka, pumunta ka ngayon sa palengke mo. Pumunta ka sa palengke mo. Magtanong ka ron kung may 20 pesos na bang bigas o wala. Pag wala, wag mong iboto kasi niloloko ka. Ano pa sasabihin ninyo? Ikakatwiran ninyo sa akin. Ako po, totohanan. Pag sinabing may 20 pesos na bigas, punta ng palengke. Dahil palengke po ang nagpapasya kung totoo o wala. Halimbawa, sinabi, hindi naman sa palengke binibenta yan. Siyempre, dito yan sa Calle Redalgo, sa tapat ng simbahan ng Quiapo, na may mga nagtitinda ng mga rosaryo, magdadasal ka muna para... Wala po nun. Pag sinabing may 20 pesos, sa palengke dapat.
Kasi kung hindi po yan sa palengke, pupunta ka sa NFA, doon sa 3rd floor, 18th floor, hakbang ka ng 15 beses. Hindi po totoo yan. Baka may mabibilan ka nga. Putya, hanapin mo naman. Ang ibig sabihin po na may 20 pesos na bigas, easily accessible. Ano po ang pinaka-accessible? Sa market. Sa palengke. Kung ayaw nyo sa palengke, sa talipapa. Diyan po ang bentahan. Pag wala po nagbebenta dyan, binubudol kayo. Tama si BP Sara. 3 taon. Pinangako, kailan pinangako yan? 2022. 2025 na ngayon. Oh, sinabi ni BP Sara, ano sinabi ni BP Sara? Binubudol kayo niyan. Ay, kami. No. Tignan nyo po mga reaksyon ni nung nagsabi na, lumabas ako. Wala pong saksakan. Yun ang paniniwalaan nyo. Walang saksakan. Kaya dahil lumabas siya. O ito yung sinabi nung taong nagsasabi na walang saksakan. Basahin ko lang sa inyo. Oh, ang tunay na leader ay tunay na Pilipino. Ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ng crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Anay na ngayon sa lipunan yung nagsasabi ng totoo. Pag nagsabi ka ba ng totoo, anay ka sa lipunan. Sinasabi nyo may 20 pesos. Sinasabi ni BP Sara, budol lang yan. Budol na naman yan. Alam nyo po, real talk po, dito po sa Pilipinas, no? Huwag nyo pong ilugar-lugar. Halimbawa, dito, meron kayo nabili na 20 pesos. Parang ano lang po yan. Parang yung mga produkto, local products. May mabibili kayo na mura. Halimbawa, nung mahalang kamatis, yung hindi tayo makabili sa kamatis. Nung nasa BGC ko, nababalitaan ko, mura kamatis. Pero doon, ang mahal. Tapos nakita ko, tinapon lang yung kamatis. Hindi nga mura eh. Tinapon na lang yung kamatis eh. Dahil mas mahal pa yung pagluluwas sa Maynila. Mas mahal pa yung arkela. Arkela ka ng sasakyan. Pagdating mo nun, mas mahal pa yung binayad mo sa pag-arkela ng sasakyan kaysa sa pagbebenta mo ng kamatis. Hindi po ibig sabihin na mura na lahat ng kamatis. Sa Baguio City, mura po gulay. Anytime, may murang gulay. Di ba? Pero hindi ibig sabihin na pag may nabili kang 20 pesos na kilo ng sayote, buong Pilipinas na 20 pesos yung kilo ng sayote. Ang rule po yan, pag in general, pag sinabi mong may 20 pesos ng bigas, dapat in general, meron. Parang SRP, may kilo ng baboy. Pag sinabi nila 400 ang kilo ng baboy dapat. 400 po sa buong Pilipinas. Merong parte ng Pilipinas na mas mura pa. Sa 400. Ngayon, sasabihin nila, 20 pesos. Tapos, pero sa Visayas. O sige, sa Visayas. Kayong mga taga-Visayas. Wag na kami. Ano sabi ni BP Sara? Bakit wala bang nagugutom sa Maynila? Wala bang nagugutom sa NCR, sa Luzon? At sa Mindanao? Wala ba? Kung wala, okay lang yan sa Visayas. Pero kayo na lang taga-Visayas. Pumunta kayo sa palengke ngayon. Tignan natin kung may 20 pesos ng bigas. Kayo po ang magpapatunay, hindi po si Claire. Dahil si Claire, sinasabi natin, bakit po tumataas yung krimen? Ay! Tumataas ba? Lumabas ako eh. Walang saksakan. Nagpunta ako ng palengke. Walang snatcher. Yun ang paniniwalaan ninyo? Kayo magpasya, hindi yung dyaryo. Tuwang-tuwa, may 20 pesos. Bakit kayo nagagalit? Bakit kayo crab mentality? Ano crab mentality? Crab mentality ba yung magsasabi ng totoo? Nambudol na kayo noon, 2022, nambubudol pa kayo ngayon. Sabi nyo sa Visayas, meron. Asan? Kayong mga taga-Visayas, palengke. Palengke po usapan. Hindi po yung mga special na market na pumunta ka sa Kadiwa, pumila ka na napakahaba. Hindi po ganun. Kasi kung meron pong ganun,
Pucha, dati nga may pila pa ng mga libre lang, kukuha ka lang. Di ba nung panahon ni Digong, pandemya, anong tawag natin doon? Sa mga tao na naglagay ng mga pagkain na kukuha ka lang. Anong tawag na nga doon? Community pantry. Libre nga lang yun eh. Kaya lang, dadayo ka kung saan meron nun. Kayo po mga taga-Visayas magpatunay. Pumunta kayo sa palengke. Wag po sa wag po sa sari-sari store kasi syempre dadagdagan na nila yan. Ang dami yung daldal. Ito po sinabi nung TIU, yung pong Department of Agriculture Secretary. With all due respect to the Vice President, the Department of Agriculture family is deeply hurt. Nasaktan daw siya, nasaktan. By her suggestion that NFA rice to be sold is hindi pantao panghayop, saying the rice that NFA distributes is animal feed is an affront to the quality of rice our millions of hardworking farmers produce. This is false. Alam nyo, tigilan nyo kada-drama. Ibig nyo sabihin, wala talagang na ibebenta na mga lumang bigas. Masyado kayong iyakin. Wala pa kayo na ibebentang 20 pesos na bigas. Totoo naman yung true experience yan eh. Yung mga pinakamurang bigas. Hindi pa nga 20. Yung noong araw, di ba, merong NFA rice. Pero lahat po yan. Noong araw, may NFA rice sa bawat palengke. May mabibilang ka na NFA rice. Tama? Pinakamura siya. Yung NFA rice. NFA rice to. Pinakamura. Tapos yung regular. Meron pong ganun. Ngayon ba meron ng ganun sa palengke? Wala. Patawa na naman si PJ. Ni-red tag na naman. Ni-red tag. Ni-red tag na naman. Yan lang pauso nyo, red tag. Sino ba nagsabi niya red tag na yan? Kaya si PJ, kilala nyo na. Red tag, di ba? Alam nyo na kung sino katropa niyan. Katropa niya yung mga Makabayan Black. Makabayan lang, Black lang naman yung nagsasabing red tag. Eh. PJ, estado ka na. Makabayan ka pala. Red tag. Ha? Putot mo. Ano po ang ibig sabihin ko? Iyak kayo ng iyak. Totoo naman may mga bulok na mga bigas na binibenta noon. Eh. Pang-aso talaga. Hindi ba katotohanan yan? Kayo po, alam ko majority sa atin, mahirap o dating mahirap. Wala ba kayong naranasan na nabili na may mga bukbok? Naranasan na meron nga pong nagkukusa eh. Hindi po yan yung inani may bukbok na. Ipaliwanag nga natin rito, Ketchu. Yan po, yung mga naiimbak na matagal, nabubulukan na, bukbok. Wala po ba kayo nakita ang mga bukbok sa bigas? Di po ba pag maraming bukbok mura, tapos may mga hayop tayo pinakakain natin? Real talk lang po si BP Sara. Kayo, mga high and mighty, pinopropose nyo pa lang, 2022 pinangako, pinopropose nyo ngayon 2025, proposal pa lang yan. At maliitan lang yan. Ang sukatan po, ganito ang hamon ko eh. Sige, pag nakabili kayo ng 20 pesos at masarap na bigas, iboto nyo lahat ng kandidato ni Marcos. Pero lahat ng hindi makakabili ng 20 pesos at bukbok, kumbaga naghanap na kayo sa buong palengke nyo, wala talaga kayo. Huwag nyong iboto. Simple lang kasi nambubudol na naman ulit. Meron bang inani may bukbok na agad? Meron anak ng pupa, pati kami binubola nyo, pero hindi nyo kami mabubola na walang bigas na binubukbok. Hindi nyo kami mabubola na wala yung mumurahing bigas na may panghayop talaga. Baka mga hayop kasi nila, mga delata, yung mga mamahalin, yung mga pinakakain sa mga hayop nila. Di ba? Tayong mga nagpapakain ng mumurahing bigas sa hayop. Baka yung mga hayop nila na hindi mapakain ng mga debukbok.
Panay kay dakdak na nalulungkot kami. With all due respect, family is deeply hurt. Deeply hurt? Yung tatay niya, pinakulong nyo, deeply hurt? Na deeply hurt kayo na sinabi na baka yung bigas na 20 pesos hindi pa kain ng tao. Deeply hurt kami. Ano tawag nyo sa pag pinakulong yung tatay? Deeply hurt kami. Sinabihan yung bigas namin. Tignan nyo pati picture, kala mo iiyak eh. May nalalaman pang saying that the rice that NPA distributes is animal feed is an affront to the quality of our rice. Ito raw po ay atake sa mga magsasaka nagsisikap na nagtatanim. Puta, inatake ba ng BP Sara yung mga magsasaka? Normalidad naman po yun na may nabubukbukan ng palibasa, bawal kayong mabukbukan sa inyo. Kami pong mga mahihirap, bumibili kami sa palengke, meron dyan talagang mumurahin. We are deeply hurt. With due respect, Madam Vice President, it's very hurting. We are hurt deeply. We are deeply hurt. Deeply hurt kayo dyan. Pinakulong nyo nga yung tatay, hindi kayo nag-atubili. Pinagmalaki pa ng presidente nyo. 1205. Pinadala namin through. In English lang kayo. Ano ba mas masakit? Sinabihan na may bukbuk yung mumurahing bigas? Na totoo naman? O yung pinakulong yung tatay mo sa ibang bansa? May narinig ba kayo ng mga Duterte na we are deeply hurt by what you've done to our family? Masyado kayong mga iyakin. Kala nyo may nagginawa sa inyo. O hindi ako atakehin. Ikaw sana atakehin. We are deeply hurt. Yung tatay pinakulong. Yung mga anak masayang-masaya. Okay po. Okay po si Tatay Digong. Masaya po siya ron. Pero sinabihan, baka hindi pangkain ng tao yung ibebenta yung bento. Ay, we are deeply hurt. Talaga. We're hurting. It's very hurtful. What you're saying is hurtful. Hindi nga kayo makapagtagalog eh. Sasabihin nyo para kayo sa magsasaka. Bilhin nyo yung mga palay na magsasaka ng mahal. Ano sabi kay Claire Castro? Tinanong. Di ba tinanong yan? Bakit po yung mga middleman binibenta? Ay kasi hindi sila nagbebenta sa NFA. Di raw nagbebenta sa NFA. Eh sabi ng reporter, paano po magbebenta? Eh ang layo po ng NFA. Kaya bibili na tayo ng bibili na tayo ng sasakyan. Puta, panay bibili, panay pinag-aaralan. We are deeply hurt by what she's saying. She's saying, oh my God, my goodness, we are deeply hurt. Yan ang gusto nyong pamunuan? Pag may nagsabi ng totoo, we are deeply hurt. Are you hurting us? Really? Is that so? How could you? Nakakatawa kasi. Sabi ni Inday, budol yan. Ano sabi ni Inday? Tignan nyo kung sino po ang kapanipaniwala. Ano sinabi ni Inday dyan sa budol na yan? Eto po. Nagsasabi lang ako ng totoo. 20 per kilo ng bigas dahil yan ay isang campaign promise. Campaign promise kailan? Noong 2022. It's a little too late. Too late siya. Diba? Too late siya. Deeply hurt by Miss Vice President pronouncing
Hindi makapagtagalog ang putya. Bakit sa Visayas lang ito i-implement? Correct. Bakit sa Visayas lang? Oh, nakikita natin mahina yung mga senador ng administrasyon doon sa Visayas. Correct again. Oh, malaki po ang boto ng Visayas, mahihina ang kandidato ng administrasyon sa Visayas. Hindi ito pagiging mapagpuna. Nagsasabi lang ako ng totoo. We are deeply hurt by your pronouncement. You're vice president, and yet you cannot support the president. How could you? In English mo ba kami? Utot mo! Kung iyakin kayo, wala kayong karapatang mamuno. Iyak, iyak, iyak. Uwi, uwi, uwi. Yan ang dapat sa inyo. Magsi-uwi na kayo. Masakit tanggapin ang katotohanan. Pero ang katotohanan na magpapalaya sa'yo. Simple lang. Meron na raw sa Visayas. Pumunta kayong mga taga-Visayas. I-video nyo po. Ipadala nyo sa akin. Sabihin nyo, eto po palengke namin. Wala nagtitinda ng 20 pesos. Ano po natin sa kanila yan. Ipapakita po natin yung video nyo. Punta po kayo. Mga taga-Visayas, pumunta kayo sa palengke ngayon. Asan po yung 20 pesos? Makipag-usap po kayo dito sa inyong mga rice. Yung binibilan nyo po. Kasi kung sasabihin naman ninyo, ay nasa regional office. Pucha, kung ikaw bibili ka ng 5 kilo, no? 5 kilong bigas, tapos sa region ka pa pupunta. Pamasahe mo lang, wala rin. Hindi po 20 pesos po yung sinasabi. Kung ang 33 po, 20 po pinag-uusapan. Hindi po ba? Ang ibig po kasing sabihin ng 20 pesos, 20 peso. Ang ibig po sabihin ng 20 pesos na bigas, pagpunta mo sa palengke, merong 20 pesos na bigas. Parang nung araw po, pag sinabing may murang bigas, NFA, merong NFA, di ba? Ito yung mga regular, may iba-iba yan. Iba-iba tawag. O, meron pong NFA. Available ba yan sa market? Hindi. Saan? Ewan ko kung saan nila. Pinangako pa lang, ang dadaldal na, nagsisiiyak na. Okay. Punta po tayo rito sa pangalawang part ng ating program. Yun po yung sinasabi. No? Ang sinasabi po, magpa-picture lang po kayo, i-post nyo po sa Facebook. Yan po ang makakatulong po kayo. Pa-picture kayo, picturean nyo po yung mga bigasan, walang 20 pesos. Dito po kami sa Samar, wala pong... Sa Leyte, pumunta kayo. Kasi taga-Leyte ang mga Romualdez, di ba? Leyte ba? Bigla ako nalito. Okay. Ito po, ikalawa. Fake news ng fake news, fake news, fake news. Mga peking fake news sila, yung mga troll yan, troll. China troll. Ayan na po, pinapauso na naman nila, China troll. Ito po ang nagpapauso niyan si Tolentino. Yan, no? Yung lumalabas sa Facebook ay hindi totoong tao, ito ay troll. Buti na lang, hindi ako lumalabas sa Facebook. Ay, hindi, lumalabas din pala ako. Okay. Sino po ang totoong nagpe-fake news? Mainstream media. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Sabi ng mainstream media, nireject daw po ang request ni Kaufman sa ICC. Yeah, para sigura tayo yung actual na balita nila. ICC reject Kaufman. ICC reject Kaufman. Ako biktima niyan eh. Dahil sabi ko, pag balita na yan sa mainstream, hindi yan pwedeng questionin na fake news dahil mainstream eh, di ba? Okay, reject Kaufman.
request for ID o for passport, 'di ba? Yan po. Totoo 'yan, 'di ba? Nabalitaan nyo rin 'to. Pero gusto ko yung actual eh. Gusto ko basahin sa mga Inquirer, mga ano. Ayan. Ito po, Philippine Star. ICC Pre-Trial Chamber denies Duterte Camp's request. 'Di ba? Rejected. Ayan, no? ICC Pre-Trial Chamber has rejected. Nireject daw. Balita ng Philippine Star. Daily Tribune. International Criminal Court has rejected. Santo. Ano nagbalita niyan? 'Di ba? Daily Tribune, ICC rejects Duterte bid to tighten ID rules. Reject po ang mga salitang ginagamit. Manila Bulletin. Ito po, One News PH, One News, TV5 po to. ICC judges reject defense proposal. Panay po reject yan. Ano po ang ibig sabihin yan? Totoo po ba na may nireject? Wala pong nireject kasi wala pong pinopropose. Ano po tawag doon? Kung wala pong nireject dahil wala naman pong hinihingi si Kaufman. Wala naman pong hinihingi yung kampo ni Duterte na ilimit sa passport at national ID. Sino po ba nagbalita niyan? Media natin na nireject. Media natin. Kahit sino pa ang impormasyon nyo, ang balita namin, ang impormasyon nyo si Conti, fake news pa rin kayo. Fake news pa rin. Di ba? Sino po nagbabalita niyan? Mga media. Mainstream media. Fake news. Binalita ba nila? Binalita ba nila na nireject? Binalita nila. Ngayon, asan na? Yung pala, binalita ba nila na si Conti nireject ng ICC? Hindi. Di ba? Nakikita po ninyo? Yan po ang ating mainstream media. Ngayon, nalaman natin, nagsalita si Kaufman. Wala naman palang proposal. Kaya walang nireject. Matawa ka na lang. Kanina umiiyak kayo. Ngayon matatawa ka na lang. Nakakatawa na talaga mga Duterte supporters, mga bobo. Kami pa bobo ngayon. Totoo ba na nireject Anthony Asuncion? 10-1-3-8-4? Kung sa tingin mo, nireject, wala nga proposal eh. Given na yan. Binabalita na rin yan ng mainstream media. Yung sinabi na yan ni Kaufman. Sino ngayon ang fake news? Isa pa lang po yan. Eto pa po. May fake news na gawa-gawa lang nila, pero yung basehan nila, parang mahilig yung mga yan sa ganito eh, di ba? According to our reliable source. Di ba? Gawa-gawa lang nila, pero dahil binalita nila, parang totoo na. Eto po, balita po nila. Babasahin ko po sa inyo. Hindi naman marami itong babasahin natin. Babasahin ko po sa inyo yung binalita nila. Narito po rin yan sa X. Hindi po hearsay. Talagang fake news yan. Hindi hearsay. Fake news. Sabuatan yan eh. Nagsasabuatan po sila pa. Meron ba nag-sorry? Sa mga nagbalita na nireject si Kaufman? Nireject yung Duterte? Wala. Kasi immune sila dyan eh. Hindi kami pwedeng setayin. Media kami. Pero ang vlogger, dapat walang pagkakamali ang vlogger. Eto po, binalita po to ng ABS-CBN. Ano sabi ng ABS-CBN? 61% of Filipino want other drug war collaborators arrested by ICC. Tignan nyo yung ano nila. 61% ng mga Pilipino gusto pong makulong ang mga kasabwat pa ni Duterte. Meaning sila Bato, sila Bongo, etc.
Binalita ng ABS-CBN. Ha? Saan galing yung balita na yan? Wala namang mga malalaking rally. Di ba? Ang malalaking rally, bring him home. Bring him home. Tama? Ang malalaking rally, bring him home. Pero ang binabalita nitong ABS-CBN, 61%. Majority ng Pilipino gustong makulong si Bato. Meron ba kayo nakita man lang na movement na ikulong si Bato? Paano binalita yan? Siguro naman may source sila. Meron. Ang source po nila, para magka-ideya kayo kung paano gumawa ng fake news. Oo, pinagbibintangan ko kayo. Kayo ang tunay na fake news. Ayan. Ayan po ay ayon sa survey. Pero hindi po nila sinasabi kung sino yung nagpa-survey. Nililihim nila. Babasahin mo ngayon. Sino yung nagpa-survey? Ayon po yan sa survey ng WR Numero. Ha? May survey palang WR Numero? Imagine, gagawa kayo ng balita batay sa isang survey nang hindi namin alam kung saan nyo pinulot. Parang yung Dolomite yan eh. Ayon sa UP, etc. etc. Pucha, isa lang palang taga-UP nagsalita na nakakasama daw yung Dolomite sa kalikasan. Samantalang sa pag-aaral ng DNR, ang Dolomite pala ay nakakapagpalinis. Ganyan po sila manlinlang. Sino yan WR Numero na yan? Sino nakakakilala dyan sa survey na yan? SWS ba? Hindi. Pulse Asia ba? Hindi rin. O baka yung makilala na natin na bagito pa lang. Yun po kasing dalawa na yun ang medyo talagang reliable eh. Sino po? Ram, thank you very much sa 5 Hong Kong. Sino po ba? WR Numero. Ha? Hindi man lang No Limit Tangere? Hindi man lang Octa Arts Dancers? May bago na naman. Ganyan po sila mag-create ng fake news. Sasabihin, mga Pilipino gustong makulong si Bato. Utot nyo. Wala nga nagrarally na ikulong si Bato eh. Anong nagrarally? Nirarally? Bring him home. Bring him home. Ganyan po mag-create ng mga fake news itong mga media na to. WR Numero, ano yun? Sino yun? Basta. ABS-CBN kami. Kami magpapasya kung ano ang totoo at hindi. Kaya walang naniniwala sa inyo. Yung mga vlogger nagsasabi, ito po, narito po kami, nagbe-bring him home ang mga tao. Iba't ibang lugar sa buong mundo. Bring him home ang inano. Tapos kayo, ibabalita nyo, gusto ng mga tao na samahan pa. Ang tunay na gusto ng mga tao, makauwi si Duterte. Pinapakita yan sa sandamakmak na rally. Sino nagrarally para ipakulong si Bato? Di ba?